Patay na! Sheng Xiao, baliw ka ba? Wen Yixuan, huwag mong kalimutan. Nalaman na ni Wenzi, ginamit natin ang ating posisyon sa paglilipat ng mga ari-arian. Kung hindi siya mamamatay, tayong mamamatay. Pero ito'y pagpatay ah! Pamatay. Sino nagsabing pumatay ako? Bukas, lahat ng tao sa Jiangqing malalaman. Ang presidente ng Wen Group na si Wen Ji ay namatay sa aksidente. Ang general na manager ng Wen Group na si Zheng Xiao ay papalit sa kanya bilang presidente. At ikaw ang magiging ang nag-iisang dalagang mayaman ng Wen Group. Kuya. Kuya, ito ang ibinigay ni Mama para sa iyo na regalo para sa engagement. Engagement? Ang kasal ko, bakit hindi ko alam ang sarili ko? Kuya, kahit na ang pamilya Chin ay maliit na pamilya, ngunit ito na ang pinakamabuting nakita ni Mama para sa iyo. Pasalamatan mo si Tita Shu para sa akin. Isang patay na buhay na may sakit, nagpili-pili pa! Isang anak sa labas ng yaya. Hindi ka karapat-dapat magkagulo dito. Gusto mo bang mamatay? Nahulog ang bagay mo. Mukhang tanga. Pero cute tulad ng pusa. Ano ang pangalan mo? Tanga. Tinatawag nila akong tanga. Hindi ka tanga. Saan ang bahay mo? Ihati kita pa uwi. Doon ang bahay ko. Boss Feng, sabi ni Tita Shu, siya at ang eldest miss ng pamilya Chin naghihintay sa inyo sa lumang bahay. Ang mabait kong stepmother, talagang hindi makapaghintay. Hindi ba gustong pilitin ako magpakasal? Magpapakasal na lang ako. Muning ko. Gusto mo bang pakasalan ako? Muning ko. Gusto mo bang pakasalan ako? Pakasal? Ano ang pakasal? Masarap ba? Oo. Pakasalan mo ako. Magkakaroon ng maraming masasarap na pagkain. Gusto mo? Oo. Gusto kitang pakasalan. Sige, mula ngayon. Asawa mo na ako ngayon. Asawa. Ano yun? Ang asawa, hindi bagay. Ang asawa, nasa tabi mo. Mabuhay sa tabi mo. Mag-aalaga sa'yo magpakailanman. At bibigyan ka pa, lalaking maraming pagkain at inumin. Naiintindihan mo ba? Sa hinaharap, dahan-dahan mong mauunawaan. Oo nga pala. Ako si Feng Yan. Fang. Feng. Yan. Oo, napakagaling. Boss Feng, dapat mong pag-isipang mabuti. Kayong naghahanap ng katotohanan. Nagtiis ng matagal. Kahit hindi mo pakasal sa pamilya Chin, may iba pang paraan tayo. Harapin si Xu Fangli. Bakit kailangan pakasalan ng tangang ito? Tanga. Hindi ko nais sa hinaharap mula sa bibig ng sino man marinig ang salitang tanga. Pero, Tama na. Ang mga bagay ko, hindi mo dapat pakialaman. Shebin, bukas, dalhin mo siya sa ospital para magpa-check up. Opo. Boss Feng,
Nalabas na ang report. Ang babaeng ito ay tinamaan sa ulo. Malakas na banggaan. Banggaan. Oo, banggaan. Kaya ngayon, siya ay parang isip ng bata na 6 o 7 taong gulang. May paraan bang gamutin? Sa ngayon, kailangan magpahinga lang. Hintayin na mawalang dugo sa utak. Baka mabawi na ang memorya. Boss Feng, gusto mo talagang pakasalan siya? Hindi maliwanag kung saan siya galing. At Mag-asawa ng isang babaeng may depekto sa isip. Di ba't ito ang tamang paraan para mabawasan ang pag-iingat ni Tita Shu sa akin? Oo nga, kamakailan, narinig ko. Ang pinuno ng Wen Group, Wenzi, biglang nawala. Alamin mo kung totoo. opo, Feng Yan. Feng Yan, gusto ko ng kiss-kiss. Okay ka lang? Tainga ni Feng Yan, ang init-init. Tainga ko, bakit malamig ito? Muning ko. Talaga bang wala kang maalala kahit ano? Gusto kong... Masakit ang ulo ko. Sige na, sige na. Kung hindi mo maalala, huwag mo nang pilitin. Ganito na lang. Sa ating dalawa tatawagin kitang Guay-Guay. Sa labas, Nian-Yan ang tawag. Ayos ba? Si Guay-Guay. Ako, Oo, Guay-Guay. antok na antok si Guay-Guay, tulog-tulog na. Sige, samahan kita sa kwarto para matulog. Sige, tulog-tulog. Fine yan. Anong problema? Di ka ba sasama kay Guay-Guay sa tulog-tulog? Dapat magkasama ang Mr. at Mrs. dapat mag-kiss, mag-hug at matulog-tulog. Ganyan sa TV? Gusto ko ring matulog-tulog kasama si Feng Yan. Buwisit. Sige, kaya huwag tayo maghubad ng damit. Matulog na tayo, okay? Sige. Feng Yan. Feng Yan. Bakit, baby? Baby, gutom na tummy ko. Sige, kain tayo ng almusal. Sandali. Bakit Feng Yan? Baby, tulungan mo ako magsuot, okay? Pero baby, hindi ko alam eh. Okay lang. Tuturuan kita. Ikaw talaga. Muning ko. Baby, huwag kang maglakad ng walang sapatos. Chinelas? Chinelas. Feng Yan, may matanda at pangit na matanda. Tita Shu, bakit ka nandito? Fenyan, ikinasal ka. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Alam mo na ngayon. Hindi pa huli. Munting manugang? Gusto mo ng pera? Pwede kang bumili ng maraming candy. Oh, gusto ko ng candy-candy. Totoo nga ang sinasabi nila, nag-asawa ng tanga. Ang Feng Group na ito. Magiging sa anak ko na lang. Kung gusto mong pera, dapat kang lumuhod at mag-alay ng tsaa sa akin at magbigay ng 3 malalim na yukod. Saka mo lang makukuha ang perang ito. Alam mo? Opo, luluhod si Nyan Yan. Magandang paglalakbay po, Lola. Tanggapin ang kalungkutan. Tangang bata ka? Anong tapang mong basahan ako ng kamatayan?
Hindi po ako. Napanood ko po sa TV. Sila po ay lumuluhod at yumuyukod. Ganyan po sila nagpapala. Bruha, sa tingin ko sinasadya mo. Sino po ang bruha? Ako po si Nyan Nyan. Lola, ikaw po ang bruha. Kumusta po, bruha? Ikaw ang bruha. Ako po si Nyan Nyan. Ikaw po ang bruha. Tita Shu, Si Nian Nian ay bata pa lamang. Bakit mo pa siya pakikipagtalo? isang tangang hindi maaaring ilabas. Tita Shu, si Nian Nian ay aking asawa na pinakasalan ng wasto. Kung sa hinaharap ay hayaan mo akong makarinig ng isang salita, sabihin mo na siya ay tanga. Kahit kuneho ay kakagat kapag napilitan. Kaya ring mangagat. Ikaw, Lola, perang-pera ko. Matatanda, hindi dapat magsinungaling. Kung hindi, magiging malaking baboy. perang-pera, bigay sa'yo. Feng Yan, tingnan mo. Maraming pera-pera. Bilhan si Feng Yan ng candy. Ma, sino na naman ang nagpagalit sa'yo? Hindi pa ba Feng yan? At yung kanyang bagong pasok na tangang asawa? Yung fairy na yun, naglakas loob sumumpa na mamatay ako. Tinalo pa niya ako, tinawag akong bruha. Talagang nakakagalit. Ma, huwag kang mag-alala. Wala na silang maraming araw na masaya. Ngayon, ang namamahala sa Wen Group na si Wenzi misteryosong nawawala. Ngayon, sa kanyang kapatid na babae sa ama at nobyo ang namamahala. Nakipag-ugnayan na ako sa kanila. Nakonek na. Basta makuha ang West Suburb Project, makakaya ko na sa pamilya Feng Lubos na maitatag ang aking posisyon. Sige, talagang anak ko. Pagkatapos ng 2 araw, magdaraos ako ng victory party sa oras na yon. Si Boss Jeng ay magiging doon mismo i-anunsyo ang balitang ito. Guay-guay, anong gusto mong kainin? Cake! Gusto ni Guay Guay kumain ng cake! Sige. Guay-guay, kumain ka muna mag-isa. Boss Feng, si Wenji, pinuno ng Wen Group, talagang nawawala. Ngayon, ng kanyang nobyo si Zheng Xiao ang sumalo. At ang second yung master ay balak makipagtulungan kay Zheng Xiao sama-samang kunin ang geological project ng Fengshan natin. Zheng Xiao. Guay-guay, anong nangyari sa iyo? Masakit ang ulo! Ulo! Masakit na masakit! Wag! Lumapit! Guay-guay, dadalahin kita sa ospital. Okay lang? Huwag matakot. Hindi na natatakot si Guay Guay! Guay-guay, masakit pa ba ang ulo mo? Hindi na masakit ang ulo ni Guay Guay. Okay na si Guay Guay. Talaga bang wala ng problema? Wala na. I-release ang West Suburb Project. Hayaan si Zheng Xiao ang sumalo. Pwede nang simulang bilhin ang shares ng Wen Group. Feng Yan. Guay-guay, bakit ka naman pumasok sa kwarto ko ulit? Ang ganda ni Feng Yan nang walang suot na damit. Maghubad din ako. Ang bango ni Feng Yan. Gusto ni Guay Guay ang amoy ni Feng Yan. Huwag kang magulo. Umuwi ka na at matulog ng maayos. Sige. Guay-guay, alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Maghalikan. Pagkatapos maghalikan, saka tayo matutulog-tulog. Sino nagturo sa'yo ng mga ito?
Sa TV, naghahalikan muna ang mga kuya at ate bago matulog-tulog. At sabi pa sa TV, kapag gusto mo siya, halikan mo. Gusto ni Guay-Guay, si Feng yan. Naku po, sino nagpapapanood sa kanya nito araw-araw? Guay-guay, pagkatapos mong humalik kay Feng Yan, hindi ka na pwedeng humalik pa sa ibang lalaki. Naiintindihan mo? Hindi hahalik si Guay-Guay sa iba. Mabuti. Umuwi ka na sa kwarto at matulog. Sige. Ngayon ay victory party ng anak ko. Dali, samahan mo ang munting may bahay na dumalo. Opo. Tara na. Boss Feng, huwag ka alam na ni Jing Xiao. Boss Feng, may problema. Dinala ni Tita Xiao si Nian Yan. Ano? Narinig ko na ang panganay na anak ng pamilya Feng nag-asawa ng isang tanga. Akala ko, chismis lang. Pero hindi pala totoo pala, isang tanga talaga. Sa akin lang, ang yaman ng pamilya Feng. Dapat ibigay kay Feng Shi. Yan. Tayo'y maglaro ng laro. Sige na, okay ba? Kapag magaling kang maglaro, bibigyan kita ng masarap. Gusto ko po. Halika dito, aso. Gustong-gusto ng aso. Kumuha ng buto at kainin. Dali, kunin mo gamit ang bibig mo. Okay po. Ito ang kaparusahan mo sa pagsuway sa akin. Masarap po! Hindi ba sinabi kong gamitin mo ang bibig mo? Tanga lang talaga ang tanga. Sa tingin ko, tanga siya hanggang hindi niya maintindihan. Ano ang gamit ang bibig? Oo nga. Hayaan mo siyang maging aso. Maging aso siya. Hindi ba? Hindi po masaya ang maging aso. Gusto ko pong maglaro ng pagsakay sa kabayo. Ikaw po ang maging kabayo. Sasakay ako sa'yo. Tanga ka ba? Baliw ka ba? Umalis ka na! Takbo! Mamali, ano bang ginagawa mo? Alisin mo siya! Nagsinungaling ka? Sabi mo, lalaruin mo ako. Yan. Feng yan? Feng yan? Tita Shu, bakit mo dinala si Nian Yan sa party para maglaro? Bakit hindi mo sinabi ng maaga? Feng yan! Tingnan mo itong magandang party. Nasira ng tangang ito. Mukha ng pamilya Feng. Nalaglag lahat niya. Hindi ba si Mama Lee sumuway sa mas mataas? Hinamak sa harap ng lahat si Nian Yan. Hindi ba siya ang nagpahiya sa pamilya Feng? Si Mama Lee lang ay kasama niya sa laro. Kanya-kanina lang ay direkta siyang sumakay sa ulo ko. Si Nian Yan ay bata lang. Ikaw ba? Magpapatalo pa sa isang bata? Ikaw! Ako! Nian Yan. Gusto mo bang umuwi? O gusto mong maglaro pa? Maglaro pa. Oh. Dadalhin kita magpalit ng damit. Magandang damit. Okay. Kasalanan ko rin ito. Dahil kay Nyan Nyan na maingay. Gusto niyang maglaro agad. Nakalimutan ko pang utusan ng mga katulong na dalhin siya para magpalit ng damit. Hindi na. Ako mismo ang sasama sa kanya. Feng Xiao. Feng Yan! Dalhin ang katulong para magpalit ng damit para mas madali. Kung may gagawin ka, umalis ka na. Madam, dito po. Feng yan, huwag mag-alala. Ako si Nian Yan. Okay lang ako. Babagalik agad ako. Paalam. Ingat ka. Madam, bumaba ka na. Matandang bruha. Ikaw. Yan. Dapat tawagin mo akong nanay. Oh, matandang bruha. Ikaw. Yan. Ikaw? At si Feng Yan, anong ginagawa ninyo sa bahay? Feng yan, pinapakain niya ako ng cake. Kasama niyang manood ng TV sa akin. Kasama niyang matulog-tulog sa akin. Hindi ba si Feng Yan? Talagang gusto niya itong tanga?
Sa tingin ko, hindi lang siya may sakit sa puso. Patutal rin ang utak niya. Kung mabait si Fong Yan, ganyan yan? Si Nyan Yan ba? Dapat rin siyang maging mabait kay Fong Yan? Siyempre! Kamakailan may masamang tao na gustong saktan si Feng Yan? Ang gawain ni Nyan Yan sa hinaharap ay ang sabihin sa akin kung saan si Feng Yan araw-araw, kung saan siya pumunta, at kung sino ang nakita niya. Sabihin mo sa akin, sakaling may gustong saktan si Feng Yan, makakapagpadala ako ng tao agad para tulungan siya. Hindi! Niloko mo ako ngayon, Yan. Hindi na ako maniniwala sa'yo. Ikaw na bruha? Binigyan kita ng mukha? Akala mo ba talagang magugustuhan ni Feng Yan? Ikaw na tanga? Pinapayuhan kita. Makinig ka ng mabuti sa akin. Sakaling mapalayas ka balang araw, wala ring magkakahabag sa'yo. Niloko mo ako, sinaktan mo pa ako. Sinabi ni Fong Yan, may nang-aapi sa akin. Dapat ko itong bayaran ng doble. Hinahampas mo pa ako. Tingnan mo kung paano kita aayusin ngayon. Ikaw na tanga! Gusto mo pang umakyat sa ulo ko? Mamali. Wanju? Hindi. Imposible. Patay na siya. Anong problema, Boss Jeng? Talagang siya. Boss Jeng, paano mo nakilala ang tanong nito? Tanga. Tanga pala. Tanga. Ako? Okay lang magpanggap na tanga para makipaglaro sa'yo. Ikaw, Boss Jeng? Hinampas mo ako! Hindi ako ang nanakit. Ito ay... Ikaw! Pumatay ka! Mamamatay tao ka! Mamamatay tao. Boss Zheng, nakapatay pa pala? Sino ang pinatay? Narinig ko, ang dating presidente ng Wen Group na si Wen Ji, bigla na lang nawala. Baka nga siya ang pumatay. Sino ang nagsasabing hindi? Si Boss Wen ay ulila, walang ama't ina. Tinanggap ko na ang polis investigasyon. Huwag kayong magsalita ng walang basihan. Sino ka talaga? Nyan. Ako si Nyan ah. Nia! Sa braso mo. Bakit mayroon kang katulad ni Wenji? Birthmark ng Plum Blossom. Bakit mayroon kang katulad ni Wenji? Birthmark ng Plum Blossom. Ito, ang birthmark mo. Oo. Ang birthmark na ito, meron na ako mula pagkabata. Hindi ko inakala na isang maliit na biro. Seryoso siya. Noon, bakit hindi ko napansin? Talagang hindi niya ako mahal. Tama nga. Paano siya mabubuhay pa? Ikaw, tanga. Pinabalaan kita. Kung magsasalita ka pa ng kalokohan, pupugutan kita ng dila. Hindi sinabi ni Nyan yan. Isang magandang fairy sister ang nagsabi. Tingnan mo, may dugo sa ulo. Ang dami-daming dugo ah. Nyan, dalhin kita mag-bandage, okay? Tao, tawagin ang mga tao. Hatakin pa babae itong tanga. Boss Jeng! Ikaw, gago. Mahigit isang buwan na ang nakaraan. Upang agawin ng Wen Group kasabwat si Wen Yishuan bumangga ng kotse sa akin. Basura tulad mo. Dapat mamatay. Tingnan mo, mukha ni Boss Zheng, parang may sala. Baka naman si Wenji ba ay talagang pinatay niya? Baka nga. Hindi ko pinatay si Wenzi. Namatay siya sa aksidente. Nainggit siya sa kakayahan ko. Kahit patay na, hindi ako tinitigilan. Kayo, sa pamilya Feng, pinakawalan niyo ang baliw na ito! Hindi pa ipinadala sa ospital ng baliw! Oo nga, kapag naging baliw ito, kaya bang pumatay?
Ganun nga. Paano hinayaan ng pamilya Feng ang ganito bagay na walang kwenta? Dumalo sa piging. Oo nga. Bakit hindi ka mabilis? Dalhin ang tangang ito sa ospital ng baliw. Sino ang maglakas loob? Sino ang maglakas loob? Ito ang tao pagkatapos kong mawala ang memoryang murang asawa. Asawa ko! Sagipin mo ako! Si Nyanyan! Ako! Si Nyanyan! Nahuli! Asawa ko! Asawa ko! Asawa ko! Inaapi nila ako! Hinahampas pa ako! Nyan. Ang sakit-sakit ng ulo ko. Masasama sila. Sino ang nanakit sa asawa ko? Sila yon. Sabi ba nila, gusto nila akong ipasok sa ospital ng mga baliw? Gusto nila akong paglayuin sa asawa ko. Wag, ayaw kong mapaglayo sa asawa ko. Niyan, huwag kang matakot. Asawa, palagi akong sasamahan. Si Niyan. Kuya, huwag mong pakinggan ang kalokohan ng babaeng ito. Siya ang nagparatang sa harap ng lahat na pumatay si Boss Jing at sinaktan pa niya si Boss Jing. Pumatay? Niyan, nanakit ka ba ng tao? Masakit ba ang kamay mo? Kuya, Hindi ako ang nanakit. Isang magandang fairy na ate, pinagawa sa akin. Siya rin ang nagpagsabi sa akin. Ikaw, babaeng walang pinag-aralan. Nagkakalat ka ng kasinungalingan laban sa akin. Si Abin. Feng Yan, nababaliw ka na ba? Gagawin mo ito para sa tangang ito, kalabanin ang buong Wen Group. Ikaw, isang alipin, nangahas na saktan ako, kuya. Ito ang aso mong pinamahalaan. Bilang miyembro ng pamilya Feng, walang respeto sa nakatatanda at inaapi ang hipag. Ang sampal na ito. Para magtanda ka, ang tao ko. Hindi basta-basta mo lang gagalawin. Feng Yan, anong ginagawa mo? Ikaw, dahil lang sa isang dayuhan, sinaktan mo ang sarili mong kapatid. Kasalanan nitong malas na tao. Nagdulot ng away sa inyong magkapatid. Naging magkaaway. Sinabi ko na, kahit kuneho, kapag napilitan, kakagatin. Sobrang sama ninyo. Ikaw hindi. Huwag mo siyang galitin. May hawak pa siya sa Feng Group 20% ng shares. Ihatid ang misis pabalik. Huwag mo akong hawakan. Ako na ang lalakad. Feng Yan, hintayin mo ako. Basta ang anak ko, makukuha ang West Suburb Project. Darating ang araw na hihingi ka sa akin. West Suburb Project. Gusto rin ni Zheng Xiao ang proyektong ito. Lalong naging kawili-wili ang mga bagay. Feng Dashao, ito ako. Ang laki ng kapangyarihan ni Boss Cheng. Paano ka nangahas na apihin ang aking asawa? Guardia, palayasin siya. Mula ngayon, hinding-hindi ka napapayagang lumitaw sa aming pamilya Feng. Ito ay katumbas ng ang panganay na lalaki ng pamilya Feng pagputol ng ugnayan sa pamilya Wen ng mag-isa. Kahit gaano kalakas ang pamilya Wen, hindi nila maihahambing ang kilalang kilala sa Jiangcheng ang pamilya Feng. Isa sa 4 na dakilang pamilya. Tapos na ang pamilya Wen. Boss Feng, talaga bang dahil sa babaeng ito kakalabanin mo ang pamilya Wen? Kahit hindi kasing yaman ng pamilya Feng ang pamilya Wen. Subalit sila ay nasa Beijing, isa sa nangungunang 10 mayayaman. Anong karapatan mo na kumatawan sa pamilya Wen? Ikaw, Ang lalaking ito, Niyan. Niyan. mahal ko. Pagod na si Niyan. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Feng Yan, hintayin mo ako! Kapag nakuha ni Zheng Xiao ang West Suburb Project at naitatag ako bilang presidente, gagawin kitang mas masahol pa sa kamatayan. Guay. Medyo masakit. Tiisin mo. Sakit? Guay, gusto ng blow-blow.
Huwag kang magulo. Papatawagin ko si Wang Ma para lagyan ka ng gamot. Hindi ko inaasahan ang panganay na anak ng pamilya Feng. Isa pa ring lalaking malinis ang puso. Ako si Wenzi. Bukas sa Yida Plaza. Puntahan mo ako. Madam? Lalabas po ba kayo? Sino ka? Madam, magandang araw po. Bago po ako dito. Pwede niyo po akong tawaging Wang Ma. Wala po si Young Master. Mula ngayon sa bahay. Ako po ang mag-aalaga sa inyo. Gusto ni Nyan maglaro sa labas? Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede. Inutos po ni Boss Feng. Kung wala po siyang utos, hindi ka pwedeng lumabas ng mag-isa. Gusto kong maglaro sa labas. Tumawag? Tumawag kay asawa ko. Pwede pong tumawag. Halika, halika, tawagan mo. Asawa, gusto ni Nyan maglaro sa labas. Maglaro sa labas. Tapos na muna ang meeting ngayon. Lahat, tapos na ang pulong. Ano ang nangyari kay Nian Yan? Masakit ang tiyan. Kailangan pumunta sa banyo. Sige, pumunta ka. Maghihintay ako dito para kay Nian Yan. Sige. Boss Wen? Ikaw nga talaga. Boss Wen mabuti. Salamat sa Diyos. Boss Wen Shaba, si Cheng Xiao na iyon nagpinsala sa iyo. Kung oo, tiyak na bibigyan ko ng leksyon ng lalaking iyon. Gagawin kong piraso-piraso dahil ang buhay ko ay iyong iniligtas noong panahong iyon. Hindi kailangan. Sarili kong paghihigante. Ako mismo ang gagante. Dinala mo ba ang mga kailangan ko? Fengxiang Group. Ang bidding event ay gaganapin sa Lanyuan Yaju. Ang tunay na may-ari nila lalabas din sa oras na yun. Pagkatapos ng 3 araw, ako ay sasali bilang iyong inaanak sa bidding event. Bakit kaya? Ayaw kong malaman ng ibang tunay na pagkakakilanlan ko. Bukod pa rito, ang pagsali ko sa bidding event na ito ay para sa sadyang itaas ang presyo. Upang maputol ang supply ng pondo ng kumpanya at ay freeze ang mga account nito. Kung si Cheng Xiao sa huli hindi magbigay ng offer, ano ang gagawin? Gagawin niya yon. Kung hindi siya magbigay ng offer, ang mga shareholder ng kumpanya. Hindi ko siya palalampasin. Naiintindihan. Huling-huli na. Kung hindi tayo uuwi, mag-aalala na siya. Aalis na muna ako. Sige. Nasaan siya? Ang tagal na. Hindi pa lumalabas. Boss, pinahanap na namin sa banyo. Talagang wala si Ginang. Baka si Ginang ay noong lumabas. Bilis, hanapin niyo. Kahit pa ibabaliktad ang Yida, kailangan mahanap si Nian Yan. Opo, Ipinakikita ng investigasyon sa CCTV. Si Ginang ay talagang hindi pumunta sa banyo. Hindi talaga matukoy ng eksakto ang lokasyon ni Ginang. Ate, nakita ko na asawa ko. Siya nga. Siya ang asawa ko. Nahanap na. Aalis na muna ako. Asawa ko! Niyan, nakita na kita! Nian Yan. Kailan ka nagbago ng tawag? Tinawag akong asawa? Asawa ko? Di mo ba gusto? Niyan, tatawagin kitang asawa? Nakita ko. Mga kuya at ate sa TV. Lahat sila ay ganyan tumawag. Sino ka talaga? Tanga ka ba talaga? O nagpapanggap lang? At saka, bakit mo ako dinaya? Ikaw ay... Anong ginagawa mo? Makulit. Talagang makulit. Ayaw ni Niyan ng makulit. Sige. Nagkataon lang po. Dito nakita si Boss Feng at ang kanyang may bahay. May kailangan ka ba? Ako ay para sa nangyari nung nakaraan. Espesyal na naghanda ng isang kolyar na nagkakahalaga ng 10 milyon. Ibigay sa may bahay.
Tingnan mo, ito ang ginastos ko ng 10 milyon kolyar na binili ko sa subasta. Maganda, di ba? Bumili ka ng napakamahal na kolyar. Alam mo lang gumastos nang walang pakundangan. Bakit ka galit? Ito ang regalo ko sa sarili ko. Regalo sa aking ika-23 karawan. Ginastos ko ang sarili kong pera para bilhin. Anong pakialam mo? Hindi pala ako ang hindi karapat-dapat. Sa tingin mo lang, hindi ako karapat-dapat. Ang dumi talaga. Anong ginagawa mo? Isang aso. Wala siyang karapatang tumahol sa harap ko. Sabi ni Daddy, hindi pwedeng tumanggap si Nyanya ng mga bagay mula sa ibang lalaki. Lalo na ng basura. Ikaw, Magagalit si Daddy. mula nang ako'y bata, hindi pa nakaranas ng ganitong kahihiyan. Ang babaeng ito, nangahas na saktan ako ng paulit-ulit. Yan. Gusto mo ba ang kwintas na ito? Gusto ko po. Ang kwintas na ito, katumbas ng buong Wen Group. Ang babae ko ay hindi kailangan kailanman ng mga bagay mula sa ibang lalaki. Tiyak na hindi alam ni Mrs. Ang pendant dito, sa itaas. Talagang tatak ng grupo. Makita ang tatak ay parang makita ang Pangulo. Ibinigay ng Pangulo ang Feng Shan Group. Mongbo kay Mrs. A. Tingnan. Ito ang asawa ko ibinigay sa akin. Mas maganda kaysa sa'yo. Laruan ka parang aso. Daddy, gusto ko po ng candy. Ang itsurang ito, paano maaaring si Wenji? Tiyak na mali ang narinig ko. Tiyak. Pag-aayos ng auction, kumusta na? Boss Feng, naayos na namin ang VIP box para sa inyo. Ang buong venue ng auction ay nasa ilalim ng inyong kontrol. Magaling. Ang katawan na yan. Bakit parang kamukha ng muning ko? Sino ito? Ang babaeng ito ay mukhang hindi kilala. Hindi siguro madalas sa ganitong okasyon. Boss Feng, kailangan ko bang siyasatin? Hindi na. Sino tong tao? Suot pa ng maskara. Siguro hindi maipakita ang mukha. Pero ang hubog na katawan, ang ganda talaga. Boss Jeng, ang bidding na ito, mukhang sigurado kang mananalo. Kaya maaga pa lang dito, pinabati kita, Boss Jeng. Masyado kang magalang. Pause lang. Itong katawan din, sobrang kamukha ng diwata. Baka hindi pa siya patay? Umalis ka sa daan. Ang pagsasalita mo, bakit ang bastos? Hindi ito masquerade ball ngayong gabi. Tiyak na napakapangit. Kaya suot niya to. Mas maganda pa siya kaysa sa'yo. Ikaw! Nagsasabi ka na mas maganda ka kaysa kay Miss Wen. Mas maganda pa. Alam mo, si Miss Wen ay isa sa pinakamaganda sa Jiangcheng. Tingnan mo. Ang suot niya ay napaka-sexy. Tiyak na hindi siya tunay na mayamang dalaga. Payat ang bewang, mahaba ang binti. Ang babae na ito ay talagang Isang bihirang kagandahan. Miss Wen, ikaw at ang ate mo ay talagang hindi magkatulad. Hindi ka mabubuhay nang walang lalaki. Kahit magsuot ka ng magarang damit, hindi ka pa rin magmumukhang klase. Diwata, tingnan mo. Babasagin ko ang bibig mo! Young Master Feng, bakit mo tinutulungan ang babaeng ito? Hindi ko alam kung si Mr. Feng ay may pagkakataon na makipagkaibigan sa binibining ito. Malis ka. Ikaw na babae! Ano ba ang pinagpapanggap mo? Ang suot mong damit, hindi ba't parang puta ka lang? Ang gandang ito ay may malaking galit pala. Nakasakit ka sa pamilya Feng at Wen. Tingnan ko kung siya mag-isa paano makakaligtas ng buo. Tama. Naglakas loob ka magbuhos kay Second Young Master Feng Shi? Talagang di marunong mag-appreciate ng swerte. Eto ang biyaya. Gusto mo ba? Ikaw na ito, bruha mong babaeng landi! Naglakas loob kang manapak sa iking? Ngayon, ayusin kitang maigi.
Ikaw. Di marunong magpasalamat. Tawagin nyo. Dalhin siya palabas. Oo, hubarin mo damit niya at itapon siya. Sino ang maglakas loob gumalaw? Kung gagalawin niyo ako, kayong lahat, di magiging maayos. Ang tapang ng loob niya. Siguro, may malakas na koneksyon? Imposible na lahat ng mayaman sa Jiangcheng ay nasa party. Paano posible na may... Ako, Feng. Feng? Siguro, di ba numero unong pamilya sa Beijing? Yung Feng ng pamilya Feng ba? Talaga ba siya ay heir ng pamilya Feng? Pamilya Feng sa North. Sobrang kapangyarihan nila. Maaaring sabihin kaya nila kontrolin lahat? Pamilya Feng, may kasaysayan na ilang daang taon na ancient na pamilya. Paano ka posible na? Bakit hindi ako pwedeng maging? Sabi mo, apelido mo, Feng? Sakto ngayon may isa dati sa Feng Group executive na nagtrabaho. Tawagin si Boss Jiang. Ipatingin sa kanya itong Miss Feng kung totoo ba descendant ng pamilya Feng. Diwata, gusto kong makita. Hanggang kailan ka magpanggap? Boss, baka itong babae, talagang descendant ng pamilya Feng. Sa henerasyong ito ng pamilya Feng, walang anak na babae. Kung gayon, itong babae, nagsisinungaling pa ng ganyan? Ganitong kasinungalingan ay napakadali mabubunyag. Tuloy lang. Narinig ko na may nagpapanggap babaeng anak ng Feng Group. Sino ba? Boss Jiang, siya nga. Siyang nagpapanggap na anak ng Feng Group. Tawagin ang mga tao. Sirain ang mga binti nitong maliit na diwata. Diwata. Hayaan kang magmalaki. Ano ba ito? Nangahaspang magpanggap na anak ng Feng Group. Sino ang nagsabing nagpapanggap ako? Ako si Feng He. Matandang si Feng bagong anak na inampon. Anak na inampon. Anong anak na inampon? Ang pamilya Feng ay matagal nang nakatira sa Beijing. Bukod pa riyan, wala rin akong natanggap na balita na Feng Laoyezi kumuha ng anong anak na inampon. Oo, Boss Jiang. Anong anak na inampon? Sa tingin ko, niloloko ka lang niya. Talagang hindi iiyak hanggat walang kabaong. Di mo nga tignan sarili mo? Anong klase? Paano ka tatanggapin ni Feng Laoyezi bilang anak niyang inampon? Ang kilos niya na to. Natutunan mo na ba? Kuguwa? Alam ko na po. Shabin, alamin mo, ang pagkakakilanlan ng babaeng ito at tawagan si Mama Wang. Tanungin kung nasa kwarto si Madam. Boss, pinaghihinalaan mo ba na ang babaeng ito ay Madaldal. tangang utak ko Kung ang babaeng yun, ay si Madam? Hindi ba ibig sabihin nito na ang ating malaking boss ay palaging niloloko ni Madam? Boss Jiang, kung ako ikaw, ngayon din tawagan si Feng Laoyezi para tumawag. Para hindi masira ang kinabukasan mo dahil lang dito. Sige, tatawag ako ngayon para malaman mo ang katotohanan. Boss Feng, may kasama akong dalaga dito. Nagpapakilala siya bilang... Oo, siya ang aking bagong ampong anak. At ako ang nagutos sa kanyang dumalo sa bidding banquet. Sama. Baka talagang siya nga ang ampong anak ni Feng He? Imposible. Talagang imposible. Boss Jiang, niloloko ka niya. Alam ko na. Paano magiging ampong anak ni Boss Feng ang ganitong babae? Yosa, humarap ka sa akin. Ikaw na batang hamak na walang pinanggalingan na magpapanggap na binibini ng pamilya Feng? Ngayon di lilinisin ko ang pangalan ng pamilya. Huwag kang magmalabis. Mga has kayong bastusin ang aming binibini. Mga walang hiya kayong mga away sa aming amo naming binibini. Utos ni Feng He. Lahat ng lumapastangan sa binibini ngayon. Una, baliin mo ang isa niyang binti. Sa'yo muna, Totoy. Hindi. Hindi. Boss Feng, ito ay galing sa babae para sa mga tauhan. Imbitasyon na patunayan na talagang galing sa amin. Yung para sa pamilya Feng. Ano ang sabi ni Mama Wang? Tumawag na ako kay Mama Wang. Talagang wala sa bahay ang misis. Nagpadala na si Mama Wang ng mga tao para hanapin siya. Ang aking muning ko, talagang mas lalong nakakatuwa na. Boss Feng, tungkol sa misis, kailangan ba akong pumunta? Hindi na kailangan. Ang muning ko ay para sa sarili niya. Nakahanap ng napakagandang sandalan.
dapat na rin maglabas ng sama ng loob. Talagang sa puso ng boss ang misis. Iba talaga ang timbang kung ibang taong pinag-uusapan. Maglakas loob na lokohin siya. Matagal nang hinuli at pinakain sa aso. Boss Jiang, siya ang pangalawang binata ng pamilya Feng. Kung talagang babaliin mo ang kanyang binti, hindi ka ba natatakot sa pamilya Feng? Magkakaproblema ka ba? Isang hamak na. Anak sa labas ng pamilya Feng. Karapat dapat bang ihambing sa aming pamilya Feng? Ihambing sa aming anak na babae? Ikaw, Dalhin mo siya palabas Opo. para hindi marumhan ang mata ni Miss Feng. Wag! Wag kang lumapit! Paano niya kaya? Paano niya? bilisan mo. Humingi ka ng tawad kay Miss Feng. Si Miss Feng ay mapagpatawad. Maghingi ka ng tawad ng maayos. Tiyak na patatawarin ka niya. Pasensya. Wala akong malay. Nasaktan. Naghingi na ako ng tawad sa'yo. Pinagbuhatan mo pa ako ng kamay. Ano? Ang paghingi mo ng tawad, Wen Xiaojie, kailangan ko bang tanggapin? Ikaw. Tama na. Magsisimula na ang bidding. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Bidding para sa West Suburb Project. Minimum bid ay 5 milyon. 7 milyon. 10 milyon? 20 milyon. 70 milyon? Ang babaeng ito, sinadya niyang manggulo. Ang pamilya Feng ay matagal nang nasa North City. Ano ang gagawin nila sa lupang ito? Zheng Xiao, Wen Yixuan, ang laro natin, simula pa lang. 100 milyon. Mayroon pa bang mag-add? 100 milyon, unang tawag. 100 milyon, ikalawang tawag. 100 milyon, ikatlong tawag. Nabili! Ano'y tinatago mo? May 100 milyon sa card na ito. Ito ang ipon kong dote. 100 milyon! Wenji, ang bait-bait mo sa akin. Zheng Xiao, talagang gusto mong gamitin ang dote ko. Sayang naman mabibigo ang pangarap mo. Wenji, hindi mo inaasahan to, di ba? Ginamit ko ang sarili mong ipon na dote para labanan ang West Suburb Project na ito. Dahil ang lupang ito ang pinakagusto mong makuha ngayon, natupad ko na. Sabi ko, ang pagbabayad. Imposible. Sa card na ito, may 100 milyon. Wenzi, ang diwata na ito, hindi niya ako maluloko. Boss Zheng, hindi kaya hindi sa'yo ang card na ito? Subukan pa. Nabigo ang pagbabayad. Imposible. Talagang imposible. Nabigo ang pagbabayad. Wenzi, ang diwata na ito, Kahit patay na, pinagtripan pa rin ako. Hoy, Boss Zheng kaya mo ba talaga? Maglabas ng 100 milyon Kung hindi mo kaya, bakit ka sumisigaw? Naalala ko na. Ang card na ito ay 2 taon na ang nakalipas. Boss Wen ang nag-apply nito sa akin, mukhang para sa dowry niya. Kaya itong Boss Cheng, ang kapal talaga ng mukha gumagamit ng pera ng dowry ng isang babae. Narinig ko na simula ng kunin ni Boss Cheng ang Wen Group. Lugi ito bawat buwan. Ito bang Wen Group? Baka magsara na. Sino ang nagsabing nag-bankrupt ang Wen Group? Ngayon pa lang, pababagsakin ko siya. Ako ang nagsabi. Ano problema? Boss Cheng, gusto mo pa akong pabagsakin? Mas mabuti pang isipin mo muna. Sarili mo, ang patakaran ng Feng Xiang auction. Kung sino man ang mag-back out, bukas ay ipapaalam sa buong bansa. Ang identidad niya, ipapaalam sa bangko. Ay freeze ang lahat ng assets at ma-blacklist sa buong industriya. Boss Cheng, ang magandang buhay mo, malapit nang matapos Hindi pwede. Hindi ako pwedeng ma-blacklist. Napakarami kong sinakripisyo. Hindi ako pwedeng ma-blacklist. Kayo, Kuya Xiao, ay hindi pa nababan. Kayo ay nagsimula ng manloko. Walang hiya.
Mukhang magtatapos na ang magagandang araw ni Zheng Xiao. Talagang wakas na, maliban kung may tatanggap talaga. Pero, sino sa naroroon ang makakaya ng isang bagsakan maglabas ng 100 milyon? Maliban sa... Tama. Tanging ang makakapaglabas ng 100 milyon ng direkta. Ang babae nito lang. Ang 100 milyon para sa pamilya Feng. Isang patak lang sa dagat. Miss Feng, dahil gusto mo rin ito ang lupang iyon sa West Suburb, ikaw na kaya. Kuya Xiao, bakit ka humingi ng tulong sa Diyosa na ito? Ang bilis nila mapay. Pwede. Ako ay maaaring tumanggap. Pero gusto ko ang nasa iyong kamay, 5% ng equity ng Wen Group. At gusto ko na parusahan mo siya. Gusto ko na ipakita mo sa kanya na lumuhod at humingi ng tawad sa akin hanggang sa ako ay masiyahan. Wen Yishuan, Zheng Xiao, patitikman ko rin kayo ang lasa ng pagtataksil ng taong mahal mo. Paano, Boss Zheng? Hindi mo ba talagang naiisip na nakatampal ka na kay Miss Wen tapos na ang lahat? Huwag mong kalimutan na kanina ay nagbanta si Miss Wen na ako ay isang bruha. At sinabing magluhod ako at humingi ng paumanhin pati hubarin ang aking damit. Ikaw, ang bruha mo. Tumigil ka sa paggulo sa relasyon ko at ni Kuya Xiao. Kuya Xiao? Baka naman si Miss Wen at Boss Zheng, kayo ay magkasintahan. Huwag kang magsalita ng katarantaduhan. Si Kuya Xiao ay nobyo ng ate ko. Kami na po. Kaya pala bayaw at hipag. Ipag. Tumahimik ka. Ang gulo nito. Tumahimik kayong lahat. Tumahimik kayong lahat. Miss Feng, ako at si Wen Yishuan at ang kanyang ate na si Wenji Simula bata pa lamang. ay magkasamang lumaki 10 na. Mahilig siyang tawagin akong Kuya Xiao. Iyon lang. Kung hindi makabayad agad si Boss Zheng o kumuha ng papalit, ay wala akong magagawa kundi mag-issue ng ban order at ipaalam sa bangko na i-freeze ang lahat assets sa pangalan ni Boss Zheng. Bilang na nga, 5 segundo. 5, Boss Zheng, may hangganan ang pasensya ko. 4, Mukhang si Boss Zheng walang sinseridad. Eh di wag na. Tatlo, Miss Feng, Mukhang naisip na ni Boss Zheng. Si Boss Zheng, ito rin ay para sa ikabubuti ng Wen Group. Naniniwala akong si Miss Wen ay may intindihan din ng hirap ni Boss Zheng, di ba? ako rin. Para lang sa Wen Group. Shogeg, hindi mo gagawin sa akin ang saktan ako, di ba? Ikaw ang napagalit kay Miss Feng. Ikaw, walang utak. Very. Miss Feng, nasiyahan ka na ba ngayon? Sasabihin ko sa'yo, sinadya ko na pilitin kang mang-asar sa akin. Para lang sa sandaling ito. Ng taong minamahal mo ang lasa ng pagiging ginamit. Kumusta? Sino ka? Sino ka talaga? Hindi ka maaring siya. Imposible ito. Ang West Suburb Project, akin na. Tagumpay ang pagbabayad. Bukas, magpapadala ako ng tao. Kunin ang kontrata ng paglilipat sa Wen Group. Ito pa lang, ang unang hakbang. Hintayin mo ang susunod kong galaw. Siya ang bumalik. Ate siya. Ang taong ito ay si ate. Tumahimik ka. Patay na si Wenji. Naintindihan mo ba? May mga tao, swerte sila sa buhay. Kapag malungkot, may nag-aaliw sa kanila. Hindi tulad ko, wala akong kahit ano. Huwag ka nang uminom. Bigyan mo ako. Umalis ka. Sino ka ba? Wala kang pakialam. Dahil asawa mo ako. Alam mo ba kung sino ang asawa ko? Ikaw!
Dalhin ang buhok sa gene bank. Kunin ang DNA ni Wenji. Tingnan kung pareho kay Nian Nian. Kapag lumabas na ang report, agad na ibigay sa akin. Young Master Feng, iniisip niyo ba, ang ginang ay si Wenji? Opo, Young Master Feng. Gaano karami ang nainom ng ginang? Mahina lang. Mama Wang, magluto ka ng sabaw na pampagising. Sige, ngayon na. Halikan mo ko. Lasing ka? Huwag kang magsisisi. Hindi ba't kasalanan nito? Eto, bakit bukas ang pinto? Diyos ko, Diyos ko. Nakatulog ako kasama si Feng Yan. Talagang nalilinlang ng kagandahan. Ang payat na katawan ni Mrs. si Boss Feng. Hindi man lang magpigil. Mrs., uminom ka ng sabaw para lumakas ka. Baby ko, pupunta tayo sa ospital mamaya. Ospital? Ano bang ospital? Ang galing mo magkunwari, munting pusa. Ang ospital ay lugar para magpagamot at magpaturok. Turok. Ayaw ni baby ko sa ospital. Baby ko hindi may sakit. Masakit ang turok. Hindi ikaw ang magpapagamot at magpaturok. Si Feng Shibinali, ang isang binti niya, nakahiga ngayon sa ospital. Tayo ang kuya at ate niya. Kaya kailangan natin pumunta. Dalawin siya. Binali ang binti. Karapat dapat sa kanya yan. Teka, paano ko nakauwi kagabi? Mga gasgas na ito. Hindi ba ako ang kumamot? Wenji, tunay kang diwata! Baby ko. Sige, punta tayo. Wangma, tulungan mo si Mrs. na maghanda. Regalo para sa pagbisita. Oh, sige. Huwag na, baby ko. Ako na ang maghahanda, baby ko. Ah, okay. Feng Shi, tiyak na maghahanda ako ng isa para sa'yo, regalong hindi mo malilimutan. Sumasakit na naman ba? Tita Shu, ano sabi ng doktor? Kawawang anak ko naman. Kanina lang, sinabi ng doktor na si Feng Shi, ang binti na ito ay sira na talaga. Kasalanan itong babaeng ito. Simula nang pumasok siya sa bahay namin, ang bahay ay hindi natahimik. Siya ay isang bruha. Tama na. Ang pumutol ng binti ni Feng Shi ay ang pamilya Feng. Tita Shu, paano mo masisisi si Nian Nian? Bakit ko hindi siya pwedeng sisihin? Simula nang pumasok siya sa bahay na ito. Ang magkapatid ninyo, nagsimulang magpatayan. Ngayon, nabali rin ang binti ni Feng Shi. Sisihin ko siya. Kung hindi siya, sino pa bang sisihin ko? Kuya, pinoprotektahan mo pa rin siya ngayon. Mali ba ang sinabi ni Mama? Kung hindi dahil sa kanya, baka ang binti ko hindi sana nabali. Siya ang salarin. Hindi nyo kayang galawin ang pamilya Feng. Kaya inilabas nyo ang galit kay Nian Nian. Akala nyo ba patay na ako? Ito ang magandang babae na hindi kilala ang pinanggalingan. Ano ba ang maganda sa kanya? Bakit mo siya pinoprotektahan ng ganyan? Mahal, huwag kang magalit. Yan, para kay Feng Shi, naghanda ng regalo. Nasaan ang regalo? Regalo? Nasa labas ang regalo. Krisantemo, gusto mo bang mamatay ang anak ko? Ano ba itong kahong ito? Parang panglibing. Talagang gusto mong mamatay ang anak ko. Ako. Ngayon lang kita papatayin. Mama! Aling Shu,
Tama na po. Wala pong masamang intensyon si Nyanyan. Nakita lang ni Nyanyan sa TV na ang mga kuya at ate ay nagbibigay nito bilang regalo. Tingnan niyo po, makulay at magandang itsura, di ba? Umalis kayo! Lahat kayo! Umalis na! Naglalaro ba tayo ng larong pagwiwisik ng tubig? Pinipini! Pinipini nga! Mama! Anong ginagawa niyo? Binuhusan niyo ako ng kumukulong tubig. Lola, hindi po ba ito larong pagwiwisik ng tubig? Dadaloy na ang tubig. Ay, prinsesa ko, Angel, munting amo ko. Sabi mo sa sarili mo, paano mo maibibigay kay second young Master Feng Shi magregalo ng krisante mo at damit pang libing? Sino ang nag-utos sa kanila na sirain si Feng Yan? Anong problema? Nakita ko sa TV ang mga kuya at ate. Ganito lahat. Nagbibigay ng regalo sa iba. Kumusta? Magaling ba si Nyanyan? Madam, ang krisante mo at damit pang libing ay para sa mga namatay na Namatay? sasabihin ko, pero di mo maiintindihan. Ginang, ang ibinigay mo ngayon napakaganda, pero sa susunod, wag mo nang gawin ito, pwede ba? Okay. Hello, Boss Wen. Ang pamagat na sinulat ng aming marketing account, ipapadala ko sa inyo para personal niyong tingnan. Lalong patatagin ang Wen Group. Tingnan ninyo. Magandang tandaan mong kumuha ng ilang troll para magkomento sa ibaba tungkol sa kanyang paggamit ng bride price. Okay, tapos ano pa? Bago ako umalis sa auction, iniwan ko siya ng calling card. Ano to sa tingin mo? Siyempre para isipin ni Zheng Xiao na gusto ko siya. At sa araw pagkatapos ng bukas, iimbitahan ko siyang dumalo sa aking birthday party. Boss Wen, dahil sa mga pamamaraan ni Zheng Xiao kayo. Huwag kang mag-alala, may kontrol ako. Okay. Ano pa ang kailangan kong gawin? Kailangan ko ang tulong mo na sa ngalan ng pamilya Feng mag-book ng isang hotel para sa akin. Pagkatapos, ayusin ang ilang tao para tumulong sa akin. Okay. Ano ang nalaman? Sino talaga ang nag-expose ng nangyari ng gabing iyon? Hindi pa nila nakikita. At ang aming official blog ay nahack na. Grabe. Ano ba ginagawa ng PR department? Ano ang nakasulat doon? Sabi nila, si Boss Jeng ay lalaking palamunin. Ginamit ang dote ng dating kasintahan. At sinabi rin na ito ay karma. At ang stock market ng aming kumpanya patuloy na bumababa kapag na-limit down. Ang aming kumpanya ay magbabangkarote. Binibigyan kitang isang araw. Ayusin mo lahat ng isyu. Kung hindi, huwag ka na magtrabaho. Umalis ka. Bangkarote. Basta makuha ko si Miss Feng lunukin ng pamilya Feng. Sa hinaharap na Jiang Cheng, hindi ba ako ang magdidikta? Ikaw, wala kang silbi dito. Kahapon sa ginanap na Fengshan auction, si Boss Jeng ng Wen Group, dahil hindi makabayad ng mataas na presyo, halos na block. Kagabi, kinuha ng misteryosang babaeng mayaman. Ayon sa balita, ang black card ni Ginoong Jeng ay rin ang dating presidente ng Wen Group. Credit card sa pangalan ni Wen Ji. Talagang hindi mapakali. Napili espasyo. Madam, saan po kayo papunta? Bumalik ka na! Ay, saklap! Anong anak ng pamilya Feng? Hindi pa ba sa aking kamay? Ay, isang laruan lang. Feng Xiao, itong quarter natin. Kumpara sa nakaraang quarter. Hoy, Mama Wang, bakit? Boss Feng,
Tumakas si madam? Okay lang, Wangma. Babalik siya. Ang investigasyon na pinagawa ko, kumusta na? Kasama na sa investigasyon. Kapag lumabas na ang report, agad-agad, isisend sa phone ko. Sige, magpadala ng tao para bantayan si Nian Nian ng palihim. Huwag nang hayaan siya. Masaktan kahit kaunti. Oo. Boss, Jeng? Maaga ka pa pala? Waiter, bigyan mo tong binibini. Eddie, sige na. Ito. At ito pa. Miss Feng, ang dami mong in-order. Kakainin mo ba lahat yan? Pasensya na. Gusto ko tikman lahat ng cake. Boss Jeng, hindi dapat magalit, di ba? Paano naman? Miss Feng, ikaw na ang mag-order ng gusto mo. Ito muna ang mga ito. Oo nga pala. Dagdagan mo pa ako ng isa chocolate cake na walang chocolate. Gusto mo din ng walang chocolate? Chocolate cake? Oo. Simula bata pa. Bakit? Wala lang. Ako, gusto din ng dating nobya ko. Dating nobya. Yung sa Wen Group dating presidente na si Wenzi. Ayon sa chismis, patay na siya. Oo, si Wenji patay na siya. Pakondolensya. Boss Jeng, pwede mo na akong tawaging Nian. Feng Nian. Nian yan. Nian yan din? Ang pangalan mo? Bakit? Wala lang. Salamat. Ikaw, si Wenzi. Hindi ikaw siya. Patay na siya. Boss Jeng, bakit? Hindi ba ito yung sa balita? Yung lalaking palamunin ba? Kinuha niya ang pera ng dating nobya niya. Pumunta para bumili ng auction items. Pero hindi na-activate ang bank card niya. Hindi talaga magamit. Kaya nga, huwag kang magpakasal sa ganitong. Lalaking aagaw ng mana. Kundi, di mo malalaman kung paano ka mamamatay. Narinig ko ang ex-girlfriend niya. Si Boss Wen, patay na. Siguro siya ang pumatay. Kung magsasalita pa kayo ng isang salita, pabibilisin ko kayo sa kulungan. Boss Jeng, okay ka lang? Hindi, okay lang. Boss Jeng, sa ilang araw, birthday ko na. Birthday mo? Oo nga. Alam mo naman, kakadating ko lang sa Zhongcheng. Wala masyadong kaibigan. Kaya sana si Boss Jeng ay dumalo sa birthday party ko. Sige, pupunta ako. Sa birthday party mo, mismo kung gagawin kang babae ko. Maligayang kaarawan. Salamat. Nian. Maligayang kaarawan. Salamat. Nian. Anong nangyari sa'yo? Nahihilo ako. Mainit ako. Dalhin mo siya sa kwarto 342. Sige. Miss Feng, ikaw. Kumusta po kayo, miss? Si Boss Jeng ay nasa aming hotel. Nalasing. Pakipunta po kayo sa kwarto 342 para sunduin siya. Oo, pupunta na ako. Sige po. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magrereklamo sa'yo.
Niyan. Niyan. Ano ba kayo? Huwag kayong kumuha ng litrato. Huwag na kayong kumuha ng litrato. Narinig kong si Miss Feng ay patuloy na nanliligaw kay Boss Jeng. Totoo po ba ito? Ang babaeng nakahiga sa kama. Hindi kaya si Miss Feng? Ang kasintahan ni Boss Jeng hanggang ngayon ay nawawala pa rin. Ngayon naman ay narito kasama si Miss Feng na nagkikiskisan sa kama. Bakit naman para magtayo ng imahe ng malalim na pag-ibig? Pakipaliwanag po. Hindi ko kailanman pinagkanulo si Zizi. Nadroga ako. Anong droga? Hindi kaya si Miss Feng ang nagdroga kay Boss Jeng para lamang makasama Jeng Xiao magkasama na kayo? Ang paraan mo, napakababa. Yan. Sinabi ko na sa iyo puso ko, para lang kay Wenji. Bakit mo patuloy akong ginugulo? Jeng Xiao, ikaw pa rin walang iyak ka, gaya ng dati. Bilisan mo, tumayo ka. Paalisin mo ang mga reporter, umalis kayo. Di ba gusto mo lang na pakasalan kita? Sige, makakasalan kita. Mula ngayon, hindi mo karapat-dapat ang pagmamahal ko. Ngayon, alam ng buong bansa, natulugan ko ang anak ng pamilya Feng. Kung hindi mo ako pakakasalan, sino pa ang mayayamang pamilya na kukuha sa'yo? Miss Feng, lumabas ka na. Sinabi na ni Boss Jeng, napakakasalan ka niya. Narinig ko na si Miss Feng noong nasa Nancheng Malandi at mahilig manligaw, nagkakalat sa mga lalaki. Magulo ang buhay, pribado niya. Ang mataas na lipunan ng Nancheng, walang hindi nakakaalam. Sige na, si Miss Feng ay dahil sobrang mahal ako kaya ganito. Bilisan mo, tumayo ka. Huwag ka magmalabis. Kailangan pa bang anyayahan kita? Xuan! Bakit ikaw? Di ko alam ang nangyari. May gumamit ng cellphone mo. Tumawag sa akin. Sabi lasing ka na. Pinapunta ako sa room 342 para sunduin ka. Pasok ko lang. Sinapak na ako. Jeng Xiao, Wenyi Chuan, nagustuhan niyo ba ang regalo ko? Sangu, ikaw second Miss Wen at bayaw mo. Nagkakasama kayo, hindi ka ba nahihiya kay eldest Miss Wen? Baka matagal na silang nagkikita ng palihim, bayaw at hipag. Sensasyon ito. Pasagi, kununan niyo na! Huwag kayo kumuha! Kukumpunihin ko mga kamera nyo! Boss Jeng, second Miss Wen, yung pagkamatay ni eldest Miss Wen, may kinalaman ka ba? Baka nakita niya kalokohan niyo. Pinatay niyo para di mabuking? Pakipaliwanag na. Baka love triangle ang dahilan? Di ka pa nga pagkamatay ni Boss Wen yung ari-arian ng pamilya Wen napunta kay Boss Jeng. Huwag kayong magkalat ng chismis! Malinis ang relasyon namin ni Xuan. Naisa lang kami! Naisa ha! Sino bang nambiktima sa inyo? Siya! Si Feng Yanyan! Siya ang nag-set up sa akin! Sinong tumatawag sa akin? Saan ka galing? Lasing ako eh. Nagpahinga lang sa kabilang kwarto. Bakit sa kabilang kwarto? Ka pumunta? Kung hindi ako sa kabilang kwarto, dito pa ba ako? At sabi ni Miss Wen na binalak ko siya. Nagdadahilan ka pa, bruha? Ikaw ang nagutos sa waiter na kunin ang cellphone ni Xiao para tawagan ako. Pinaloko mo ako para pumunta dito. Lalo mong sirain ang puri ko! Grabe talaga ang kakayahan mo sa pagsisinungaling, Miss Wen. Nakakapanghinayang. Hindi ka scriptwriter. Paulit-ulit mong sinasabi na sisirain ko ang puri mo. Ano bang motibo ko? May ebidensya ka ba? Feng, yan. Akala ko matapat ka at mabait na babae. Hindi ko inakalang napakasama mo. Hindi ba tayo lang sa auction? Nasaktan ka ba ni Yishuan? Kaya gusto mong gamitin ako para sirain ang kanyang puri. Ang Miss Feng na ito ay napakasama. Dahil pinahirapan siya ng kaunti gusto niyang sirain ang puri ng babae. Kailangan ba ni Feng Yanyan na sirain ang puri ng tao para maghigante? Mas mabuti pa si Miss Wen na magpaliwanag muna kung ano ang nangyari sa mga larawang ito. Boss Feng, ang aming maliit na hotel ay napansin ng Feng Xiang Group at ang pagbili nito ay aming karangalan. Boss Feng, talagang tama ka. Ang asawa at Wenji ay matagumpay na nagmatch ang DNA. Ang ating asawa ay si Wenji, dating pangulo ng Wen Group. Morning ko. Hindi ko inakalang ikaw talaga siya. Ito ba si Miss Wen, ang tinutukoy na kalinisan? Grabe, Miss Wen, napakawalang hiya ang sarili mong kapatid na babae ay hindi pa alam kung nasaan. Tapos nakikipagtali ka na sa bayaw. Ilalantad ko kayo. Ito magandang lalaki at magandang babae. Umalis kayo! Wala akong ginawa! Bumitaw kayo! Bilis! Kumuha ng litrato! Balita! Bilis! Huwag kayong kumuha ng litrato! Jiang Xiao, Wen Yishuan. Gusto niyo ba ang malaking regalo na ibinigay ko sa inyo?
May nangyayari ba sa loob? Boss Feng, narinig ko mula sa waiter. Si Boss Jeng ay dumadalo sa birthday party ni Miss Feng. Siya ay pinagbintangan at natulog kasama si Miss Wen. Papatawagan ko agad para asikasuhin. Oo nga pala, Boss Feng. Habang iniimbestigahan ng madam, di sinasadyang nalamat. Si Zheng Xiao ang nobyo ng madam. Kunin mo sa mga reporter ang video ng kanilang pakikiapid. Bilhin mo lahat. Ilagay sa lahat ng lugar sa Jiangcheng ipalabas. Nang paulit-ulit sa malalaking screens. Opo. Ituring mo na lang na regalo para sa asawa ko. Sorpresa bago ang kanyang karawan. Nagpakasal na si Boss Feng. Ang singsing sa kasal sa kamay ko. Hindi ba halata? Halata. Boss Feng, dito po. Kakaiba ang likod ng taong iyon. Bakit parang mukhang si Feng yan? Narinig ko na ang pinalampas na si Boss Feng na bumili ng hotel natin. At narinig ko rin, ang Boss Feng ay gwapo at mayaman. Gusto ko talagang pakasalan siya. Sino bang hindi? Sabi ninyo kanina lang dumaan. Ang taong iyon ay tinatawag na Boss Feng. Oo. Siya ang Boss Feng ng Feng Shang Group. Tulad ng ganitong bachelor na mayaman, siguro meron na siyang fiancé na. Tulad ng mga taong katulad namin. Walang pag-asa siguro. Feng Shang Group pala. Ang presidente. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ng asawa kong yan. Kamakailan lang. Araw-araw, hindi ko siya nakikita. May sipon, si Boss Feng. Papaganda ako ng gamot sa sipon. Wag na. Huwag ka muna ng litrato. Hindi ko inaasahan ng kilos ni Old Man Feng ay napakabilis. Mukhang malapit nang ipatupad ang susunod na plano. Ang relasyon ni Nian Nian at Zheng Xiao. Gaano katagal? Ayon sa aking investigasyon, madam. Si madam at Zheng Xiao, silang dalawa, lumaki sa bahay ampunan. Sila ay magkababata at magkasintahan. Magkababata? Bakit mo sinasabi ang magkababata nang walang dahilan? Kung mamamatay ka, mamatay kang tuluyan. Halika na. Ano ba yung Zuma? Kadiri, sa huli, hindi ba't aming Boss Feng ang hinirang? Yun lang ay 1 taon maaga, nakasunduang magpakasal. Ngunit sa huli, hindi ba't si Boss Feng pa rin ang nakapangasawa sa inyong asawa? Kasunduang magpakasal? Oo. Pero ang kasunduang magpakasal ni na Zheng Xiao at inyong asawa ay hindi kailanman inanunsyo sa publiko. Boss, habang iniimbestigahan ko ang pagkatao ng inyong asawa, sinadya kong pumunta sa tahanan ng Wen. Natagpuan ko ang cellphone ng inyong asawa. Boss Feng, nandito na po kayo. Kanina lang, tinawagan ako ni Asistente Shi at sinabi niyang nilalagnat kayo. Kaya nandito na ako para maghanda. Bumalik na ba si Nian Nian? Ang inyong asawa po, matagal nang nakauwi. Nagpapaligo lang siya sa kwarto. Ikaw? Mama Lee, nagluluto ka ba ng masarap? Hindi. Si Boss Feng may sakit. Naghahanda ako ng ginger tea para sa kanya. May sakit si Feng yan? Asawa ni Mama Lee may sakit? Kaya pupuntahan ko ang asawa ko. Sige. Ito yung cellphone. Talagang cellphone ko? To? Jing Xiao and Yishuan. Sa wakas, kaya ko nang ilantad kayong dalawa. Paglipat ng asset ng kumpanya, ebidensya ng pagtatangka sa buhay ko. Ilalantad sa publiko. Hintayin nyo lang. Sinisiyasat niya ako. Baka alam na niya ang tunay kong pagkatao.
Baby ko, talagang nagpapanggap ka lang na tanga. Patingin nga. Hanggang kailan mo pa, kaya itatagal ang pagpapanggap. Magpadala ng mga tao ng palihim para tulungan si Wenji. Ayusin sina Zheng Xiao at Wen Yixuan. Opo, Boss Feng. Hoy, Boss Wen. Nakuha ko na ang sarili kong cellphone. Nandito ang sina Zheng Xiao at Wen Yixuan. Silang dalawa. Nagsabuatan pagnanakaw ng asset ng kumpanya. Lahat ng ebidensya ng krimen. At pati silang dalawa ebidensya ng pagpatay sa akin. Ang galing. Kaya, balak mo ba ngayon na ilantad sila? Kung ikaw si Zheng Xiao, ano ang gagawin mo sa susunod? Ngayon, ang stock ng Wen Group ay bumagsak ng todo. Kung ako siya, agad akong magpupulong ng mga mamamahayag para maglinaw upang mapatahimik ang sitwasyon. Tama. Gusto kong gawin ito sa harap ng Jiangcheng. Sa harap ng lahat ng reporters. Ilantad ang kanilang tunay na mukha. Itapon sila ng tuluyan sa impyerno. Sige. Xiao Gege! Masakit! Boss Zheng, ngayon buong Jiangcheng, alam ng lahat ang relasyon ninyo ni Miss Wen. Na ngayon, at ang stocks ng Wen Group ay tumigil na sa pagbaba. Kung hindi ma-incheck ang pondo, hindi lang ang Wen Group ang magdedeklara ng pagkabangkarote. Lahat ng nasa pangalan ninyo, personal assets, ay mapo-freeze din. Kasalanan mo lahat. Kayong mga babae, puro sira ng mga plano ko kung hindi dahil sa'yo. Si Feng Yan ay matagal nang nasa ilalim ko na. Nag-aalala lang ako sa'yo. Sino mag-aakala? Si Feng Yan na maganda ay nagplano pa laban sa akin. Hindi, tanga ka lang. Malinaw naman na siya. Nagsiselo siya. Namilugan ako sa puso mo. Gusto niyang sirain ako. Para tuluyan akong umalis sa'yo. Hindi ko inakala si Feng Yan. Ang magandang ito ay nagmamahal sa akin. Nagmamahal hanggang sa naging baliw sa selos. Boss Zheng, ano ang gagawin natin ngayon? Ang opisyal na software ng kumpanya. Sa ilalim, puro masasamang review. Ano ang gagawin? Siyempre, magkakaroon ng press conference. Sabihin na lahat ng ito. Ako ay naisahan. Sige, gagawin ko na ngayon. Mas mabuting manalangin ka na, ako ay magtagumpay ng maayos, maging presidente ng Wen Group. Kung hindi, ipapadala kita sa Africa. Boss Wen, tama nga ang hula mo. Ayon sa ipinasa ng katulong sa Wen family ang balita, si Zheng Xiao magkakaroon ngayon. Press conference ni Zheng Xiao para maglinaw upang linawin ang kanyang relasyon kay Wen Yixuan relasyon. Tama. Zheng Xiao, Wen Yixuan, ang inyong masamang kapalaran ay dumating na. Baby ko, Asawa ko! baby, huwag kang mag-alala. Ano man ang gawin mo. Tutulungan kita ng buong puso. Itataas kita sa pinakamataas. Narinig ko kay Mama Wang, si baby ay nagpipinta ngayon. Gusto ni baby ang pagpipinta. Pero bakit ko narinig kanina? Parang nakikipag-usap si baby sa ibang tao. Bakit? Baby ko. Nakikipag-usap ako sa isang magandang ate kausap. Ang sakit-sakit po. Punong-puno ng dugo. Sinungaling ka, baby. Tara, kain na tayo. Mga kaibigan, tungkol sa ilang araw na nakalipas at ang chismis sa second Miss Wen, gusto kong magpaliwanag. Kaming dalawa ay biktima ng pangbabalakyot ng iba. Ang salarin ay nahuli na. Ang taong ito ay si Jia Ming. Siya ay mula sa Wen Group Financial Director. Kalahating buwan na ang nakalilipas dahil sa pagnakaw ng pera ng kumpanya. Tinanggal ko siya sa trabaho. Kaya ang ibig sabihin ni Boss Zheng, ang taong ito ay may masamang hangarin. At binalak na si Boss Zheng ay malagay sa kahihiyan. Oo, sa birthday party ni Miss Feng ay binigyan niya ako ng droga. Gamit ang cellphone ko tumawag sa second Miss Wen at inimbitahan siya sa hotel. At sinuntok siya hanggang mawalan ng malay. Inilagay siya sa kama ko. Gumawa ng malaswang larawan. Lahat yan dahil sa'yo. Na-blacklist ako sa industriya! Papatayin kita!
Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako! Si Boss Zheng at binibining Wen Yixuan talagang inisipan sila. Yung taong yon dapat mamatay ng masama. Ganitong klaseng tao, dapat siyang ipadala sa bilangguan. Alam ko na si Boss Zheng ay may tapat na pagmamahal kay Presidente Wenji. Paano siya magtataksil? Yung ipinakita ni Binibining Feng kay Boss Zheng at Binibining Wen Yixuan na larawan ng halikan, dapat ni Boss Zheng ipaliwanag kung paano. Nalin lang din si Binibining Feng. Ang larawang ito ay peke. 波斯是我吗？ang shock ng Wen Group ay tumaas na. Sakto ngayon, gusto kong mag-anunsyo ng isang balita. Si Boss Zheng ba ay magiging opisyal na hahawak ng Wen Group bilang presidente? Inaanunsyo ko na mula ngayon, ako ay magiging... Ano ito? Nakakatakot ito! Kuya Xiao, bumalik na ba si ate? Patay na si Wenji. Naiintindihan mo ba? Napakaganda talaga ng isang palabas ah. Bakit ganito kakilabot ang larawang ito? Ang batang babae, sa itaas na pinatay. Mukhang pareho ng itsura dating presidente ng Wen Group Wenji ah. Miss Feng, huwag kang magsabi ng kung ano-ano. Pakiusap, umalis ka na. Bakit? Nagkamali ba ako sa sinabi ko? At yung nasa itaas pumatay. Mukhang ikaw, Boss Zheng. Huwag mo nang gawin ang kalokohan mo. Alam kong ayaw mo kay Wen Yixuan. At nagagalit ka na hindi ko siya pinalayas. Pero hindi ka dapat maging gamitin ng mga taong may masamang hangarin. Ako ang gumagawa ng kalokohan? Hindi ba ganun? Gusto mo lang mag-isa kay Gege Xiao, makuha ang pagmamahal ni Gege Xiao? Kaya mo ginagawa mga ito walang kwentang biro para mapansin ka ni Gege Xiao. Tama. Ikaw ay isa sa babaeng walang pili sa paraan. Pati ako masisira. Tama talaga. Ako nga ang magwawasak sa'yo. Di ba ikaw ang gumawa ng larawang ito? Oo, ako. Ano ang gusto mong gawin? Ano? Boss Zheng, ang talino mo naman. Bakit di mo hulaan? Ano ang susunod kong gagawin? Ano ang gusto mong gawin? Ano ka ba? Ikaw itong babaeng makasarili. Ano pa bang magagawa mo? Hindi ba't gusto mo lang makuha ko? Xiao Gege? Payo ko, kalimutan mo na yan. Kahit ano ang gawin mo. Sa puso ni Xiao Gege, wala kang lugar doon kailanman. Sige na, paikot-ikot lang. Pare-parehong salita mo. Hindi ka ba marunong mag-iba ng paraan ng pagsasalita? Ikaw, Miss Feng, alam kong ikaw ang ampon na anak ng pamilya Feng. Gusto mong umasa sa pag-aasawa, patatagin ang sariling posisyon mo kung ngayon ay lumuhod ka. Humihingi ng paumanhin sa akin at kay Yixuan. Ipapatawad kita. Bakit ang tiwala mo naman, Boss Zheng? Ano bang dahilan para isipin mo? Ako'y luluhod para magmakaawa sa'yo? Nagpapahirap ka lang, di ba? Miss Feng, kung alam mo kung kailan titigil, pwede kong isipin na pakasalan ka. Kung hindi, wala kang makukuha. Boss Zheng, pustahan tayo. Anong pustahan? Ang susunod kong hakbang, magpapahiya ba sa'yo? Ano ang balak mo? Oras na para hulihin ang isda. Bakit nasa iyong teleponong ito? Bakit? Boss Zheng, pamilyar ka ba sa teleponong ito? Pamilyar ka ba? Zheng Xiao, niligawan mo ang kapatid kong babae. Sabay kayong nagplano na nakawin ang kumpanya at sinubukang agawin ng Wen Group. Tumawag na ako ng pulis. Zheng Xiao, Wen Yixuan, dumating na ang masamang kapalaran ninyo. naku, talagang si Boss Zheng. At si Wen Yixuan ang pumatay kay Boss Wen. Talagang magkasabwat na lalaki at babae. Pero si Wenzi kawawa rin. Ang nobyo at kapatid nagtatali. Kaya ang kumpanya mapupunta sa mag-asawang ito sa kamay ng lalaki at babae. Oo, talagang magkasama silang lalaki at babae. Kapag nakalabas na ako, agad kong ilalantad ang kanilang mga kasalanan sa publiko. Tumahimik kayo! Tumahimik kayong lahat! Sino ka talaga? Sino ka nga ba? Sino ako? Ako si Wenji. Kuya Xiao, si ate. Si ate ang bumalik. Tumigil ka! Anong kinakatakot mo? Nagawa ko ng patayin siya ng isang beses. Kakayanin ko ulit! Hindi ikaw si Wenji. Nakita na kita dati. Ikaw ang asawa ni Boss Feng. Isa kang pekeng tao. Ebidensya? Si ate ko sa kanang braso niya may birthmark na plum blossom. Wala ka nito. Hindi alam ni Zheng Xiao, pero hindi mo rin ba alam? Wala akong birthmark na plum blossom kahit kailan. Yun ay pansamantalang tattoo na pinlansya ko lang noon. Patay na. Si Wenji. Sasabihin mo lang kung ano ang gusto mo.
Oo, palagi kami nagdadalamhati sa pagkamatay ni ate. Walang humpay na kalungkutan, bakit kami magsisinungaling? Hindi ito pagdadamay sa amin. Winnie Xuan, ako ang tunay mong ate. Ngayon, para sa lalaking ito, sinusuportahan mo ba ang masasamang tao? Tawagin ang mga guwardya! Palayasin ang babaeng baliw na ito! Palayasin niyo na! Sino ang may lakas ng loob? Sino ang may lakas ng loob? Bakit siya narito? Halika kayo, tingnan ninyo ito. Anong Wenji? Ito lang si Feng Yan, na nakahanap ng isang tao na mukhang Wenji na parehas ang mukha para sakupin ng Wen Group. Ang pamilya Feng, wala na talagang kahihiyan. Kumuha ng isang baliw para magpanggap na henyo sa negosyo, Wenji ay nakakatawa lang. Oo, hati ko. Paano ko hindi makikilala? Ang babaeng ito ay may delusyon o ano? Araw-araw na nag-aakala sa sarili na siya ay mayamang leader kaya laging nakadikit sa pamilya namin, Kuya Xiao. Feng Da Xiao, pinapayuhan kita lumayo ka sa babaeng ito. Mag-ingat ka. Baka isang araw magtaksil siya sa'yo. Ang babae ko, mas kilala mo ba kaysa sa akin? Ito ang DNA match report ng asawa ko at ni Wenji. Ipinapakita ng report, perpektong magkatugma ang DNA nila. Maaaring peke ang mga larawan? Lalo na pa kaya ang mga dokumento? Maliban kung mabuksan mo na nag-iimbak ng Wen Group ang safety deposit box ng Jade Seal ng kapangyarihan. Bakit? Takot ka ba? Young Master Feng, sa susunod bago ka magpeke, siguraduhin mong masusing tignan. Tao, dito! Palayasin ninyo sila. Press conference ng Wen Group. Hindi ito para sa kung sino-sino lang na makakapasok. Paano kung mabuksan ko? Wenzi, dahil humiling ka ng kamatayan dito, pagbibigyan kita. Tao, dalhin ang safety deposit box dito. Narito ang safety deposit box. Kung ngayon ay aminin mong peke ka, lumuhod at para sa akin, at kay Kuya Xiao ng ilang bow na malakas, baka isipin kong patawarin ka. Paano kung hindi ko aminin? Tingin ko ay matigas ang ulo. Kung hindi mo mabuksan lumuhod at humingi ng tawad sa amin at gumapang palabas. Wag. Baka sakaling talagang nabuksan. Kayo dalawa iluluhod sa bilangguan. Paano ito posible? Ikaw, Peke, kahit 100 beses mong subukan, hindi mo mabubuksan. Oo, peke ka lang. Gusto mo pa rin buksan ang safe ng Wen Group. Panaginip lang. Tanggapin ang pagkatalo ayon sa pustahan. Gaya ng sinabi ni Boss Jen kanina, kailangan mo ngayon lumuhod at gumapang palabas. Pinapalitan ko na si Shuang Xuan. Ang safe, Wenzi. Ngayon ay kailangan mong mamatay. Alam ko na. Ito ang safe, Mai. Problema ang safe na ito. Boss, pinaghihinalaan kong pinalitan nila ang tunay na safe. Gusto mo bang mag-imbestiga ako? Bibigyan kita ng 3 minuto. Gusto kong makita ang tunay na safe. Sige. Peke. Tapos ikaw ilabas mo ang tunay na safe. Peke ay peke lang. Bilisan mo at lumuhod ka sa akin. Wala pa rin inilalabas ng kamera para kuhanan ng litrato ang panganay na manugang na babae ng pamilya Feng. Video ng pagluhod, i-upload sa internet. Gumapang parang baliw na aso. Bukas, sigurado na, mag-trending. Lumuhod! Humingi ng tawad! At gumapang palabas! Pati ang baliw na aso, maghintay sandali. Magiging parang aso ka. Gumapang ka na palabas. Boss Feng, ganitong klaseng walang kwentang babae. Itapon sa kalye. Wala akong makikitang sino bang lalaki ang maglakas loob na pulutin. Sarili kong problema. Ako ang bahala. Ikaw na babaeng baliw. Maglakas loob kang saktan ako. Mabuti. Ngayon pa lang gagawin kita. Mamatay ng mabilis. Ang totoong safe, nasa aking kamay. Madam. Ako si Wenzi. Pangulo ng Wen Group. Totoo ba? Peke? Hindi ko alam. Imposible! Talagang imposible! Yan. Tumawag na ako ng pulis. Darating na ang pulis. Pala kayong dalawa. May relasyon na matagal na, alam mo ba? Nakipagtalik na siya sa akin matagal na. Pala, gusto mo? Ang babaeng basura na ayaw ko ituring siyang kayamanan! Sino sa inyo? Sina Zheng Xiang at Wen Yushuan? Ate, nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako.
Mula nang ikaw at si Jeng Xiao ang bumangga sa akin ng kotse. Patay na ang ate mo. Sa dami ng kasalanan ginawa mo, dapat mo nang tanggapin ang parusa. Wag! Bitawan niyo ako! Bakit hindi ka pa namamatay? Gagong tao ka. Hindi ka pa namamatay. Paano ako mamamatay? Binibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Makulong ka. O kaya, Hindi, Wenji. Hindi ako pwedeng makulong. Wenji, hindi mo ba ako gustong pakasalan? Pakakasalan kita. Basta patawarin mo lang ako. lumuhod ka at makiusap. Pag-iisipan ko, sige. Nagkamali ako. Pasensya na. Wenji, patawarin mo ako. Talagang ikaw lang ang minahal ko. Gagong tao ka. Karapat dapat ka bang patawarin? Niloloko mo ako. Wenji, sasabihin ko sa'yo, kahit ako'y mamatay, isasama kita. Wenji, bitiwan mo ako! Bitiwan ninyo ako! Kailan ka nalaman ng pagkakakilanlan ko? Matagal na akong naghinala. Bakit mo hindi ako inilantad? Dahil gusto ko maghiganti ng walang pag-aalala. Tanging personal na paghihiganti ang nakakabusog. Salamat. Ma'am, nakauwi na po kayo. Nasaan ang mister ko? Ang mister ko ay nasa bahay. Ang mister ko? Nasa silid sa itaas. Palitan ng mas maliit na trapo? Sige. Ang asawa ni Boss Feng ay formal nang naghawak ng Wen Group. At kayo rin ay... Ang mga pagbabahagi ng Feng Xiang Group, inilipat sa kanya. Sa tingin ko, hindi na kailangan niyan. Baka sina Feng Shi at Chu Fangli matagal nang nalaman ng balita. Pinutol niya ng isang binti ni Feng Shi. Sila ay tiyak hindi titigil. Boss Feng, ang mga pagbabahagi ng Feng Group na yon, nakuha na namin. Halos tapos na. Gusto mo bang maagang tapusin ang plano? Oo. Gusto ko bago pa nila masaktan ng babae ko, ayusin sila. Kaya't gusto mo pa rin ipagpatuloy itago kay Madam. Ikaw ang chairman ng Feng Xiang Group. Ang pagkakakilanlan mo. Hindi pa hanggat hindi nalulutas ang lahat ng panganib. Mas mabuti na wag masyadong malaman niya. Hindi ka nagtitiwala kay Madam? Sobrang tiwala ako sa kanya. Kung malalaman niya, tiyak na mag-aalala siya. Baka itago niya sa akin at ayusin niya mag-isa. Sa oras na yon, tiyak na mapapasangkot siya sa pamilya Feng sa maruming gulo. Naiintindihan ko na ang pagkakakilanlan mo. Tiyak na hindi ko. Ipaalam kay Madam. Anong bagay ang itinatago mo sa akin? Ano ito? Ito ay... Ayaw yun na sinulat ni Sieben para sa akin. Oo. Iyon. Gusto ng kapatid kong babae na mag-aral sa ibang bansa. Humiram ako ng pera kay Boss Feng. Natatakot lang ako na hindi ka papayag kaya itinago ko sa'yo. Talaga? Si Mrs. Feng yan. Aalis na muna ako. Paalam na. Kapatid niyang babae. Ano ba to? Ako, ikaw. Ako, si Wenji, ang presidente ng Wen Group. Ikaw pala, Wenji. Dahil sa'yo, nabali ang binti ko. Maghanda ka, Wenji.
Huwag ka na. Sayang lang ang pagod. Nandito kaming tatlo. Kahit na dumating ang Diyos, hindi ka rin maliligtas. Ako pa rin ang boss. Umalis kayo dyan. Ano bang gusto ninyo? Chick! May nagbayad para sa'yo. Para patayin ka. Kung mapaglilingkuran mo ako ng maayos, magpapakita ako ng awa. Bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Boss! Ang ganda talaga ng babaeng to. Mas maganda pa kaysa sa mga... Mas maganda kaysa sa mga artista. Tingnan mo, ang nipis at lambot ng bewang niya. Magandang bagay. Siyempre, unahin natin si Big Boss. Umalis ka na. Ang sakit ng kamay ko. Baka pwede mo munang kalagan ako? Kung hindi, magiging abala lang, di ba? Eto. 3 kayo Anong takot? Ang dakila, ang may bahay ng panganay ng pamilya Feng. Ganun lang pala. Bakit mo pinalaya si boss ko? Huwag kayong gumalaw. Huwag kayong lumapit. Kung lalapit ka ng isang hakbang, papatayin ko siya. Ang meeting ngayon. Dito muna tayo. Boss, namonitor ko ang lokasyon ni Madam. Hindi sa Wen Group, kundi sa isang liblib na bundok sa isang abandonadong factory. Masama. May nangyari sa kanya. Tawagin ang mga tao. Sumama kayo sa akin para iligtas si Nian Yan. Hopla! Tumigil siya! Siya bro, tumigil ka. Huwag kang tumakbo! Pasensya na. Nahuli ako. Nian! Parusahan mo sila. Nang husto! Ang mga ito! Boss Feng! Maligayang bati. Buntis ang asawa ni Boss Feng. Ito ang ulat ng pagsusuri sa pagbubuntis at kambal ang kanyang dinadala. Buntis siya. At akin ang bata. Buwisit. Boss Feng, sinabi ng mga kidnapper. Si Feng Shi ang nag-utos. Sila ay gumawa ng masama sa asawa. Ang layunin ay maghiganti sa asawa. Baliin mo ang kanyang binti. Oh? Magaling. Ikaw ang nag-utos na patayin si Nian Yan. Siya ang dahilan kung bakit nabali ang binti ko. Kukunin ko ang buhay niya bilang kabayaran. Ang binti ko. Ano ba? Gusto mong mamatay? Feng Yan, baliw ka. Ako ay kapatid mo. Kung matapang kang patayin ako, bukas, ang buong Jiangcheng, malalaman pinatay mo ang sarili mong kapatid. Wala ni isang makakalam. Feng Xiang Group mag-block ng kahit anong balitang may kinalaman sa iyo. Feng Xiang Group? Ikaw. Tama. Boss Feng ang Feng Xiang Group ang pinakamalaking may-ari sa likod ng mga eksena. At ang aming Feng Xiang ay nakabili ng 40% ng shares ng Feng Group. Kami ang pinakamalaking shareholder ng Feng Group ngayon. Feng Shi, makinig ka. Simula ngayon, hindi ka nakabilang sa pamilya Feng. Ingat. Ikaw ang may kasalanan. Nahihirapan na akong lumakad. Kasalanan ko. Huwag kang gagalaw. Aray. Ngayon, paano ako makakapagpahinga na presidente ng Feng Xiang Group ang nagmamasahe ng binti ko? Nagdaramdam ka pa rin? Anong tono mo yan? Nagsisisi ka na. Kung nagsisisi ka na, sasabihin ko sa'yo, Magdibosyo tayo, tapos takbo ako ng buntis. Huwag ka nang umasa. Sa buong buhay mo, hindi kita
pakakawalan. Pinapatawad na kita. Masahe mo na. Naway lahat ng babae ay makalabas sa kadiliman at matagpuan ang liwanag para sa kanila. Nakasama habang buhay.